So pwede yung direktang mag-usap ang ating Pangulo at ang Pangulo ng Czech Republic. Pwede ko yun. Either magtawagan o kaya yung ating embassy doon, makikipag-usap, Mag-coordinate. ugnayan. Opo. Kasi po yung presence ng isang alien, foreigner sa isang bansa, at the discretion nung bansang yun eh. So, kung sa tingin nung bansang yun na mas matimbang ng pagkikipagkaibigan o reciprocity o yung maaari din natin may tulong o pakinabang ng gobyerno ng Czechoslovakia sa ating bansa, sa ating gobyerno, di babalik nila siya dito. Pwede ho yung gano'n. Of course, meron din silang local laws, due process, pero it's the political will. Discretionary ho kasi yan sa mga foreign governments kung saan yung isang Pilipino nakatira o naroroon. Nabanggit niyo, Attorney Cayosa, sir, kanina na mahalaga rin po na may magandang relasyon, bilateral relations, diplomatic relations ang dalawang bansa para maging mas mainam, mas mabilis po at maaari po na mapag-usapan na para maibalik po o makagawa po ng paraan para maiuwi dito sa bansa si former Congressman Zaldico. In your opinion po, maganda naman po ang standing ng ating bilateral relations with the Czech Republic. Tama po ba, Attorney? So, with that in mind, do you think na posible na maibalik siya as soon as possible? Kung yung mga sinabi nyo nga po na mga dapat gawin ay gawin na ng pamahalaan natin. Posible ho. At hindi ko lang masigurado. Halos lahat po ng bansa sa mundong ito, signatory sila doon sa Convention Against Corruption. Not a United Nations-sponsored convention. Treaty ho yan. Signatory ang Pilipinas. Makakatulong din yan na i-fight ng ating gobyerno. Kasi doon, lahat ng mga signatory doon, nangako na magtulungan laban sa corruption. Di ba itong kaso ni dating Congressman Zaldico, massive corruption daw eh. So, hindi naman ito political, hindi naman ito pang-aapilang, malinaw naman. So, kung yan ay maihain dun sa gobyerno ng Czechoslovakia, malamang ibibigay sa atin yung ating mamamayan. Lalo na fugitive from justice siya eh. So, very sensitive ang Europe at ibang bansa.